Sa palengke nagsisimula ang araw ko. Bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Nag-aayos ng mga gulay, nag-aayos ng pwesto, naglalagay ng yelo sa sako ng ampalaya. Ganito araw-araw, walang pahinga. Habang ang ibang tindera, may katuwang sa buhay, ako, may asawa, oo, pero kalahati na lang ng dating Tony ang kasama ko. 2 taon na siyang nakaretay matapos ma-stroke. Dati siyang tricycle driver, masayahin, maingay, palabiro. Ngayon, tahimik na lang. Nakatitig minsan sa kisame, minsan sa akin, pero bihira nang ngumiti. At sa tuwing titingnan ko siya, parang unti-unting namamatay yung dating sigla namin bilang mag-asawa. Wala kaming anak, may PCOS daw ako sabi ng doktor. Pero kahit ganon, hindi kami nawalan ng lambingan noon. Hanggang dumating yung araw na nagbago ang lahat. Sa palengke, dumating si June. Bagong kargador, matipuno, magalang, palatawa. Ate Lorna, paabot nga po ng saging. Simple lang, pero may kung anong init sa mga mata niya. At sa araw-araw na pagdaan niya, unti-unti akong nagising sa isang damdaming matagal nang natulog. Si June ang laging nag-aabot ng tulong. Si June ang nagpapatawa sa akin. Si June ang nakatingin sa akin na parang babae pa rin ako, hindi lang tagapag-alaga, hindi lang asawa ng may sakit. At isang gabi ng tag-ulan, sinundo niya ako pauwi. Basang-basa kami pareho. Si Tony, tulog sa kwarto. Ako, basang-basa rin, ramdam ang hapit ng damit sa balat ko. Tinulungan niya akong buhatin ang mga gulay sa likod bahay. Pagharap ko, nakahubad siya ng pangitaas. Mainit ang katawan, malamig ang hangin. Ate, baka magkasakit ka, ang lamig ng damit mo. Hindi ko alam kung sino ang lumapit sa una, ako ba, o siya. Basta nangyari na lang. At sa gabing iyon, tinakpan ng ulan ang mga ungol ng pagkukulang. Simula noon, naging madalas ang pagkikita namin. Sa mga sulok ng palengke, sa likod bahay, minsan sa mumurahing motel sa bayan. At sa bawat pagkakataon, dala ng init, dala rin ng konsensya. 1 buwan, 2 buwan, hindi na ako dinatnan. Kinabahan ako, bumili ako ng pregnancy test. 2 guhit na parang 2 espada na sabay tumusok sa dibdib ko. Pananagutan ko to, ate. Huwag kang matakot, sabi ni June. Pero paano? Paano ko sasabihin kay Tony? Si Tony na ngayon, nakaretay, nangangailangan sa akin. Si Tony na minsan kong ipinangako sa harap ng altar, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Minsan, habang pinupunasan ko ang pawis niya sa noo, naiiyak ako. Lord, kasalanan ko ba to? Kasalanan ko bang mapagod? Kasalanan ko bang gusto kong maramdaman ulit na buhay ako? Gabi-gabi, habang tulog si Tony, nakatitig lang ako sa kanya. Minsan iniisip ko, kung makapagsasalita lang siya, ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Patatawarin kaya niya ako? At sa tabi ng kama, hawak ko ang tiyan kong unti-unting lumalaki. Walang nakakaalam, walang karapatan, walang kasiguraduhan kung saan haantong.